Sa pumapagpalang umaga sa lahat, pumalakpak sa Panginoon ang namumuhay sa kanyang biyaya. Amen. Ulitin ko, pumalakpak sa Panginoon ang namumuhay sa kanyang biyaya. Hallelujah! Wow! Grace, biyaya ng Panginoon. Ano nga po bang ibig sabihin na mamuhay sa kanyang biyaya? Biyaya. Ang ibig sabihin po muna ng biyaya, kahit hindi ka deserving binigay sa'yo. No? At yung karapat dapat na kaparusahan na para sa'yo, hindi ibinigay ng Panginoon. Yun naman yung mercy ng Panginoon. Kaya ang ibig sabihin po pala ng namumuhay sa kanyang biyaya, ay namumuhay ka sa isang buhay na higit pa sa deserve mo. Amen? Higit pa sa deserve mo. Sa umaga pa lamang. At sabi ng salita ng Panginoon, habang sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang kanyang biyaya. At sabi rin sa Romans chapter 6 verse 1, hindi naman ibig sabihin neto na para sumagana ang biyaya ay sasagana rin tayo sa kasalanan. Sabi ni Pablo, paano ka pa magkakasala, patay ka na sa kasalanan? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, patay ka na sa kasalanan. Pero buhay ka kay Kristo. Amen. Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin ng mamuhay sa kanyang biyaya. I have this dream. Well, hindi man siya dream. Kind of vision siya. Na habang nag-i-spend ako ng time sa Panginoon, para ako nakatayo sa isang lugar na lumalawak yung circumference. Pag lumalawak yung circumference, tapos tinitignan ka sa aerial view, lalo kang lumiliit, di ba? So para siyang zoom in, nakapokus ako nung una sa sarili ko, pero habang nagbababad ako sa presensya ng Panginoon, lalo akong lumalayo sa sarili ko, lumalawak yung circumference, alam mo sabi ng Panginoon, you are standing in my grace. Every one of us stands in the grace of God. At sabi ng salita ng Panginoon, sino makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig? No, hindi ang kalaliman, hindi ang kataasan, hindi ang mga anghel, hindi ang kamatayan, ni ang kagutuman man na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And that love, mga mahal ko kapatid, is unconditional love. You siya, unconditional love. That is unconditional love. Ibig sabihin, kahit hindi tayo tumutugon sa panawagan ng Panginoon, mahal niya pa rin tayo. Kahit sa panahon na hindi pa natin kilala si Lord, mahal niya pa rin tayo. Actually, yan po yung ating pag-aaralan sa oras na to. Start with the gospel. At ang ating teksto sa umaga pong ito, matagpuan sa Roma chapter 5, verse 6 to 10. Nawa, sa pagbabasa ng pag-aaral natin ng kanyang salita, matuto tayo, lumago, makilala pa natin siya. Maaari po ba tayong tumayo? Sabi po ng amen sa mga nakita na. Romans chapter 10. Yung mga hindi po pa nakapagbukas, tulungan po natin mga kapatid natin na hindi pa nakapagbukas sa Romans chapter 5, verse 6 to 10. Amen? Nandiyan na po, no? Wala pa. Sige. Amen po. Hallelujah. Ating pong basahin. Sabi po rito, sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Ngunit ay kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak
na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Si Kristo ay buhay. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, pinupuri namin ang banal na pangalan. Salamat sa iyong salita na nabanggit sa unahan, sa oras na ito, Panginoon. Sa aming pag-aaral, aming adhikain, O Diyos, na makilala ka pa. Kaya, Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso, ang aming isipan. Ang aming desire ay sa iyo, Panginoon. Sa gayon, matuto kami sa iyo, lumugo kami sa iyo. We surrender everything, Panginoon. Ikaw ang Panginoon, ikaw may-ari na lahat. Ikaw na po ang bahala sa amin sa oras na to. Maraming po salamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo po ng puhapalakpak. Hallelujah! Thank you. Amen. Start with the gospel. Ang ating goal sa umaga pong ito, 3 bagay lang naman. It is to know the gospel and to live in the lens of the gospel. Pag sinabing lens, sa lente ng gospel. Kung 2020 yung gospel, dapat 2020 yung tingin natin. So, titignan natin yung mundo, yung buhay, sa paningin or sa lente or sa worldview ng gospel. And finally, live for Jesus. To be compelled and live for the one who died for us. Gospel, mga kapatid, is a translation of a Greek word which means good news. Actually, nandiyan na yun sa gospel. Ayan. So, ano nga ba yung gospel? Sa initial translation ng Bible, wala pong word na gospel. Wala po yan. Yan po ay Old English. So, imbento lang po yan salita na yan. No, kaya pag sinasabi ng iba na yung Bible is corrupted dahil iba na yung mga salita, hindi nila nauunawaan kung ano ang ibig sabihin. So, dati kasi, limitado lang po yung mga English na ginagamit. No? Kaya yung nag-translate niyan, sa halip na gamitin niya is euangelion, na ibig sabihin is good news, ginamit niya is gospel. Ang root word po niyan is Godspell. No? Godspell. Yan po yung Old English niyan eh. Nakita nyo? Godspell. No? Godspell. So, ang ibig sabihin po ng Godspell is good news or good story. God equals good, spell equals story. So, God's spell, no? Or God's story. This is an Old English. And as time goes by, sa halip na God's spell, ginawa nila ng gospel. So, nagkaroon tayo ng bagong salita na gospel. Pero, malinaw po, nang ibig sabihin ng gospel ay good story or good news. No? Ito yung translation ng Greek word na euangelion, na ibig sabihin ay good news or reward for bringing good news. Dito rin po galing sa euangelion yung evangelism. Okay? Yung word na evangelism, even sa English Bible po natin right now, wala po yan. Wala po yung word na evangelism. Pero may magsabi, Pastor, bakit tayo naniniwala sa gospel or sa evangelism kung wala naman yan sa Bible? Wala sa Bible yung word na yan, pero yung idea, yung thought, yung concept ng evangelism, pag-share ng good news, is nasa Bible. Amen. Kaya po tayo naniniwala sa evangelism at naniniwala tayo sa gospel. The same is true with the word Trinity. Yung word the Trinity is wala po yan sa Bible, yung word na yan. Pero yung idea, yung concept, yung narrative ng Trinity is nasa Bible, kaya tayo naniniwala. Amen. So, yan po, kaya po tayo naniniwala sa gospel. It refers to the message of salvation, specifically the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Kumpleto po dapat yan, no? Yung kapanganakan, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Yan po ang kukumpleto sa gospel. Papaunawa ko po mamaya, no? It should be life or kapanganakan, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Hindi po siya pwedeng kamatayan lang. Amen po ba? Totoo po yan. Kasi po, pag kamatayan lang ang pinipreach natin tungkol kay Jesus, hindi po yung kompleto. Lahat po namatay eh.
Si Muhammad namatay, si Buddha namatay. No? Si Confucius namatay. Pero si Jesus lang yung namatay, pero muling nabuhay. So yun po yung gospel. Na he is born of a virgin, he lived a sinless life, he lived as a carpenter, may space sa buhay niya eh. Ang pinakahuli before siya magpakilala sa ministry is yung 12 years old siya. Yung nasa templo siya. Yung 12 years old siya hanggang 30 years old, ilang taon yan? 18 years old. Wala yan. Hindi yan pinakita sa Bible. Hindi yan pinakita. No, parang, before yung grand launch, nakikita ko po rito na ang Panginoong Yesus ay nag-work kagaya natin. Meron siyang, hands of a working man. Karpintero po siya, kung matatandaan natin. Ibig sabihin, naging masunurin siya sa magulang niya. No? Naging masigasig siya sa pagtatrabaho. Sa sideline lang ako. Work, mga mahal ko kapatid, is a ministry. Work is a ministry. Work is a way to worship God. Amen. Yun po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Yung 18 years na silent years niya, nag-work siya. Pinarangalan niya ang Diyos. At siya ay naging kalugod-lugod sa mata ng kanyang ama at ng mga tao. And that is also true for Adam. Anong unang pinagawa ng Diyos kay Adam? Pangalanan mo yung mga hayop. Kung ano yung pangalan nila, yun na yung magiging pangalan nila. That is work. That is ministry. Ang work is means to glorify God. Amen. 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 So that is the gospel. What is the gospel? Lalalim tayo ng kaunti. Ma-define natin sa oras na to kung ano nga po ba ang mabuting balita. Good news. Gospel. Gospel is the story of the love of God. Gospel mismo yung love story ng Panginoon. Ano yung ginawa ng Diyos sa John chapter 3 verse 16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. No? Kaya niya binigay ang kanyang kaisa-isang anak, no? Upang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gospel po ay istorya o testamento ng pag-ibig ng Diyos, ng agape. Pag sinabing agape or love of God, ibig sabihin po nito unconditional love. Na kahit hindi ka karapat-dapat namatay ang Panginoong Hesus para sa'yo. Yun ang ibig sabihin. Na kahit hindi tayo karapat-dapat para iligtas, hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kahabagan at biyaya, namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. Gospel is the love story of God for us. And this kind of love is unconditional love. No? Na namatay siya sa sangkatauhan, ibig sabihin sa lahat ng tao. At gusto ko lang din pong balikan, since nandito po tayo sa love of God, balik po tayo dun sa Romans chapter 5. Tama ba yung verse ko kanina? 5 verse 8 yun eh. 6 and 8. 6. Taas tayo ng kaunti. Yan. Pag-usapan natin, love of God, unconditional love of God, or agape. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. This is the gospel. Hindi ba to good news? Good news po ito. Namatay si Jesus para sa mga makasalanan. Madaling mamatay para sa taong matuwid. Halimbawa, may isang puno ako ng, let's say, wala nang saysay yung buhay ko. Halimbawa, or kagaya sa mga napapanood nating palabas, o kaya yung mga, nasa tamang gulang na sila. Tapos may batang tatawid. No? Tapos sila ay wala pang muwang. Siyempre, mamamatay sila. Eh di ang gagawin na lang natin, sacrifice mo. Pero may naka-FB live, no? Joke lang. Wala dapat. Sacrifice, okay lang na ikaw yung mamatay para sa walang muwang. Amen po ba? Okay lang. Kasi may future pa na nag-aantay sa kanya. No? Sabi nga nung tatay, nakalimutan ko yung story nun, pero namatay yung kanyang anak. Ano ba nangyari nun? Basta namatay ang anak niya. Tapos sabi niya, dapat ako na lang.
dapat ako na lang. Sabi niya. Maraming magulang ganun ang gagawin para sa kanyang anak, especially kung yung anak walang muwang. Pero kung yung anak mo, halimbawa, kahit di mo na anak, paano yung anak mo kriminal or something like that? Or kagaya ni Barabas. Di ba? Ibigay mo sa amin si Barabas. Sabi ng mga Israelita. Si Barabas, ano po siya? Most wanted. No? Pero ang ipinalit na mamamatay, sa halip na si Barabas, si Jesus ang pinalit. Nainis ako kay Barabas pero na-realize ko ako pala si Barabas. Ako pala yung karapat dapat sa kamatayan. Ako pala yung karapat dapat sa kaparusahan. Ako yung deserving, ako yung most wanted sa hell at sa heaven. Nakarapat dapat na mamatay. Pero, kapalit ko ang namatay si Jesus. Yun po yung gospel. Willing mamatay si Jesus sa mga makasalanan. Nung tayo may hina pa, namatay si Jesus sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring alinin naman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang tao matuwid, kahit na may-aring may manghas na ito, alang-alang sa taong isang mabuti. Verse 8, ngunit, ito na, love story, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mag-isip tayo, 5 seconds. Bibigyan ko kayo ng time, 5 seconds. Ready na? For 5 seconds, isipin nyo kung ano yung buhay nyo dati. Ano yung buhay na meron tayo dati? Nung wala pa si Kristo sa ating buhay. Naalala ba natin kung paano natin tawanan yung mga nagsisimba? Paano natin i-persecute yung mga nag-church? Kapatid ko, pinapersecute ko dati. Kung paano natin tawanan yung mga umiiyak, lumuluhod, nagtataas ng kamay para sa Panginoon. Kung paano nating baliwalain ang salita ng Panginoong Yesus. Kung paano natin siyang isang tabi. O baka meron din dito mga atheist sila. Dati, may kakilala ko, dati atheist siya. Walang pagkilala sa Panginoon hanggang sa tinawag siya ng Panginoon. Sa puntong yun ng ating buhay, namatay si Jesus para sa'yo. Nung panahon na tayo walang kwenta, walang magagawa para sa Kanya, namatay ang Panginoong Jesus para sa'yo. O, tuloy natin. Doon ulit. Sa verse na yun. Punta tayo sa verse 10. Ito. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Unconditional love, pag-usapan natin. Kung noong dati ay makasalanan pa tayo, wala pa tayong magagawa sa Diyos, para sa Kanya, minahal na niya tayo. Amen? Paano pa kaya ngayon? Nabahagi ka na niya ng kanyang pamilya. Naiisip po ba natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Ngayon bahagi na tayo ng kanyang pamilya? Nung dati kaaway niya tayo, pero mahal niya tayo. Pero ngayon bahagi na tayo ng kanyang pamilya, kilala niya tayo, kilala natin siya, isipin natin kung gaano niya tayo kamahal. Sobrang mahal po tayo ng Panginoon. Yan po ang gusto ko pong ipaalam sa bawat isa. At magbibigay po ang halimbawa. Lalo po ngayon, bilang naging isa na akong tatay, iba po ang klase ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Iba po ang klase ng pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Halimbawa, si Baby Ephraim, mahal ko na po siya nung nasa tiyan pa lang siya. Iba po yung pakiramdam namin, nakita namin yung heartbeat niya, mahal na namin talaga siya. Nakita namin yung mukha niya, mahal na namin siya. No? Pero, alam niyo po ito mga magulang, kahit mahal mo siya habang nasa tiyan pa siya, hindi mo pa rin siya talaga kilala. Totoo ba? Hindi mo pa alam yung personality niya, hindi ka pa nga sure sa pangalan niya eh. Kinakantahan mo lang siya, may time kayong dalawa, pero hindi mo pa talaga siya kilala. Alam niyo, paglabas ng una niyong baby, parang hindi mo pa feel na may anak ka. Hindi mo pa feel. Hindi pa nag-sink in sa'yo. Pero, pag dumaratal yung panahon, yung mga araw, yung buwan, alam niyo po, na-realize ko, mas lalo mong minamahal yung anak mo sa bawat araw. Di ba? Tama po ba? Kasi nakikita mo na yung personality niya,
nakakapag-response na siya sa'yo. Mahal mo siya nung una, pero higit mo siyang mahal ngayon. Alam niyo po, mga mahal ko kapatid, ganun po ang tingin sa atin ng ating Diyos Ama, at higit pa. Dati nung makasalanan pa tayo, mahal na niya tayo. Ngayon bahagi na tayo ng kanyang pamilya, higit niya tayong mas mahal. Ang pagmamahal niya po sa atin, alam niyo, sa panahon na ito, ay kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak. Isipin niyo po ang fellowship na meron ng ang Diyos Ama sa kanyang nag-iisang anak na ating Panginoong Hesus. Ganun po ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos Ama. Kaya nga po, kung mamahalin natin ang Panginoong Hesus, ire-reveal po ng Ama ang kanyang sarili sa atin. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang anak, ang nagmamahal sa anak ay nagmamahal din sa Ama. Yan po yung sinasabi sa 1 John. No? Ito po yung love of God. At hindi po natin ito mauunawaan without the gospel. Love of God. Love of God. Ikalawa po, power of God. It is the power of God unto salvation. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. It is the power of God unto salvation. Hindi dahil sa mahina ang Diyos, pero ang pinili ng Diyos, maliligtas ang tao kung sila mananampalataya sa gospel. Actually, maraming means and ways ang Panginoon kung paano maliligtas ang tao. Halimbawa, si Enoch, paano niligtas ng Diyos si Enoch? He was no more, sabi. He was no more. Ibig sabihin, he walked with God and he was no more. Ibig sabihin, kinuha siya ni Lord. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Sino gusto ng ganon? Na-rapture. Meron sa atin dito siguro, mara-rapture. I mean, kung hindi mamamatay, makakaranas ng rapture. No? Na-rapture siya. So, may means and ways si Lord. Oh, si ano rin, si Elias. Oh, na-rapture din yan. Ang Lord, maraming pamamaraan kung paano maliligtas ng tao, pero pinili niya na maligtas ng tao sa pamagitan ng gospel. Because, tignan natin para madama natin. Hindi niya kinakaya magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Gospel is the only power of God unto salvation. Hindi dahil, again, ulitin ko, hindi dahil sa mahina ang Diyos, hindi dahil sa kulang ang resources ng Diyos, pero pinili niya na para ka maligtas, kailangan mo sumampalataya sa gospel. Maniwala sa gospel. Pagka ang gospel dinagdagan, ang gospel binawasan, hindi na yung gospel. Gas-gas na yan. No, pagka kailangan umanib ka sa ganto, sa ganyan, magbayad ka ng ganto, ng ganyan, o kaya binawasan mo, tinanggal mo ang Panginoong Hesus, o kaya binigay mo yung kaligtasan sa sarili mong mabubuting gawa, pasensyahan na lang, hindi yung gospel, gas-gas na yan. So, paano po maligtas ang tao? Manampalataya sa gospel. Amen. Kung paano po tayo naligtas, ganoon din po ang gagawin ng Lord na pagliligtas sa mga tao. Sabi po sa Acts chapter 16 verse 31, manalig ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Gospel is the power of God. Kaya kung nais po natin maligtas po ang ating mga pamilya, wala pong ibang gagamitin ng Diyos kundi ang gospel. Or ang tao ng kapaligid sa atin, walang ibang gagamitin ng Diyos kundi ang gospel. So ang gospel po kasi isipin natin para ka nagtatanim. May dala kang binhi, itatanim mo. No? Tapos paano mo aalagaan? Aalagaan mo sa panalangin, sa pagpapalo up, sa pagkakamusta. At darating yung time, tutubo po yan. Amen po ba? Tutubo yan. Hindi mo yung kailangan pilitin. Tutubo po yan sa takdang panahon. Hindi po lahat tutubo, at hindi lahat tutubo na sabay-sabay na panahon, pero tutubo po yan, hindi pwedeng. Hindi. Lalo kung masigasig po tayo sa pag-aalaga. At amen. Praise, praise. Praise. Hindi ko naman pinihit eh. Praise. Mic test.
Hello. Pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Praise, praise. Okay. So, gospel is the gift of God. Kung maalala po natin sa Lucas, I believe chapter 4, sabi ng anghel, ako'y may magandang balita sa inyo. Di ba? Good tidings, sabi ng anghel, na magdadala ng kagalakan sa lahat ng tao. Ano yon? Ano yon? Sa oras na to, pinanganak sa bayan ni David ang Kristong Panginoon na inyong tagapagligtas. Sabi ng anghel, may dala ako sa inyong mabuting balita na magdadalang kagalakan sa lahat ng tao. Going back, yung anghel po is, sinasabi, di ba, yung mga tao na nagdadala ng kagaya ng pantas. Di ba, paano nakapunta ang tatlong pantas sa, kay Jesus? Sa pamagitan ng bituin. Di ba? Tala. So, pagka dinadala raw ng isang tao, pag dinala tayo ng isang tao kay Kristo, yun yung nagiging tala sa ating buhay. Amen. Gusto kong dagdagan yon. Pagka may mga tao nagdadala sa atin sa Panginoon, sila yung nagiging anghel sa ating buhay. Amen. Di ba? Anghel, bakit? Kasi anghel yung unang nag-preach ng good news. Alam niyo po ba, kung tayo po ay nagpipreach ng good news, para po tayong mga nagiging anghel? No? Sabi rin po sa salita ng Diyos, okay gandang pagmasdan yung mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Wow! Para po pala sila naging anghel. At nagiging pagpapala, hindi lang sa kaharian ng Panginoon, pero sa sambahayan na tumatanggap ng mabuting balita. Amen. Papuri sa Panginoon. Ang gospel po ay ang masterpiece, regalo ng Panginoon sa lahat ng tao. Ulitin ko. Ang gospel po ay masterpiece, regalo ng Panginoon sa lahat ng tao. Ito yung parang kanyang nobela. Ito yung kanyang akda na dapat binabasa, sinasabuhay ng mga tao. This is the masterpiece of God. Alam niyo po ba ang gospel? Itong regalo ng Diyos, ito pagsabi kasing gift, nakabalot ito. Alam niyo po ba ang gift of God na salvation, matagal nang nakabalot. Panahon pa lamang ni Abraham, nagtatanong sila, Panginoon, paano ka po magpapakilala sa iyong mga tao? Panahon ni Moises, Panginoon, paano mo po ililigtas ang iyong bayan? Even po ang mga propeta, tinatanong-tanong po nila, Panginoon, paano ka po gagawa ng bagong covenant sa iyong bayan? Panginoon, hindi ka lang Diyos ng mga Hudyo, ikaw ay Diyos ng lahat ng tao. Ang regalo ng Panginoon ay selyado, nakatago, pero sa panahon natin, ito'y nahayag. Na ililigtas ng Diyos ang tao, ang sangnilikha sa pamagitan ng Diyos na nagkatawang tao. This is unheard of. Alam niyo po ba yung mga anghel, ni sa hinagap nila, hindi nila alam na ganito ang gagawin ng Diyos. Na ang Panginoong Hesus ay magkakatawang tao. Wala silang idea.
Even si Taning, na-shock na lang. Alam nyo ginawa niya? Nung pumunta yung mga pantas, di ba? Pinapatay lahat ng 2 years old. Pinapatay lahat ng under 2 years old. Kasi dumating yung mga pantas, 2 years old na po si Jesus. Malayo po yung pinanggalingan ng mga yan. Hindi po yan, 1 week trip lang. Kaya mula nung pinanganak si Jesus, lumabas yung tala at ginaid sila papunta ron sa bahay nila Jesus. Ang ginawa po ni Herodes, Haring Herodes, pinapatay eh. Ano po yun? Binulungan po yun ni Taning. Kala po nila, pagka nagkatawang tao na po ang Panginoong Yesus, ang Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay pag pinatay niya ito, panalo na siya. Well, ginawa naman niya, after 30 years, pinapatay ang Panginoong Yesus, ang kinasangkapan pa is yung tao ng Diyos, bayan ng Diyos, Israel, no? Pero may comeback. Hindi rin niya yung nakita. Gusto ko lang po sabihin, mga mahal ko kapatid, na ito pong mabuting balita ay masterpiece. Akda ng Diyos para sa mga tao. Ito po yung mensahe, ito po yung istorya na pinag-isipan ng Diyos. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, paano ko ba i-redeem ang tao? Paano ko ba ililigtas ng tao? Ito po ay regalo ng Diyos. Ito po ay libreng regalo ng Diyos. Pero hindi porket libre, wala nang halaga. Hindi porket libre, wala nang nagpakahirap, wala nang nagpakapagod. Kaya lang po ito libre dahil may nagbayad na. Yun po ang ating Panginoong Jesus. Amen. It is the story of God. Sa 1 Corinthians 15:3-6, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya, una, pinanganak ay una namatay. Ayun, namatay. Inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at sa kasalabindalawa, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang sa ngayon, subalit patay na ang ilan. Gospel is the story of God. Again, ang gospel po ay 3 bagay. Kapanganakan ng Panginoong Yesus, kamatayan at muling pagkabuhay. Dapat kompleto po yan. No? Sino mang nagde-deny, sabi sa 1 John, sino mang nagde-deny na ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, anti-Christ yan. Sino ba yung nagde-deny niyan? Mga Muslim yan. Dine-deny nila na ang Diyos hindi pwede magkatawang tao. Sabi nila. Bakit hindi? Diyos yan. Kaya niyang gawin kahit ano. Di ba? Ang Diyos hindi pwede magkaroon ng anak. Iniisip kasi nila lagi carnality. Alam nyo ba, even sa langit, meron silang 77 virgins at meron silang wine? Sipin nyo, meron silang wine doon at may 77 virgins sa ano nila. Kalimutan ko yung lugar nila, kung saan yun. May tinatawag sila eh. Hanggang sa langit, makalaman pa rin. Pero sabi ng Panginoon, sa langit, walang pag-aasawa. No, wala na dong flesh. So, kailangan ang Panginoong Hesus nagkatawang tao, kailangan ang Panginoong Hesus namatay, hindi doon matatapos. Kailangan muli siyang nabuhay. Hanggang ngayon po ang narrative ng mga tinuro, by traditions, tinuro sa mga Hudyo, na ang Panginoong Hesus ay tunay na nabuhay. Hindi nila tinatanggi na totoo si Jesus, ha? Totoo yan sa mga Jerusalem, sa mga Hudyo. Hindi nila tinatanggi na totoong nabuhay si Jesus. Ang tinatanggi nila, yung muling nabuhay si Jesus. Kasi ang narrative nila is si Jesus namatay, pero kaya wala yung katawan niya sa tomb kasi ninakaw ng kanilang mga alagad. Alam niyo ba nung panahon po na iyon, pinagbawal sa buong imperyo ng Roma na lumapit or kuwain or buksan yung mga ataol or yung mga libingan dahil sa nangyari kay Jesus na tinatawag nila conspiracy. Sabi nila conspiracy, pero bakit kaya magbababa ang Roman Empire ng empire-wide na announcement
ng ganun, di ba? Kung hindi yung totoong nangyari. So, dapat tatlo yan. Ang Panginoong Isus na buhay, namatay, at muling nabuhay. Amen. So, for the gospel, let us be bold and confident in sharing the gospel. Tingnan natin sa next slide po. Ate. Kung may something po tayo na dapat ay expert, ulitin ko, kung may something sa buhay natin na dapat tayo ay expert, ito po dapat yung pag-share ng gospel. Kung may something po sa life na dapat master natin to, ito dapat yung pag-share ng gospel. Dapat kahit nakapikit tayo, alam natin kung paano mag-share ng gospel, alam natin yung mga verses. Sino pa po nakakatanda ng 4 na bagay na nais ng Diyos na malaman mo? Amen? Alam pa natin? Ang tao may unang P, may problema. Ano yung ikalawang P? Ang Diyos ay may paraan. Tama, di ba? Yun yung pangalawa, paraan. Problema, paraan. Ikatlo, ang tao ay, hindi, ang Diyos ay may plano. Ayun. Plano, problema, paraan, pagdidesisyonan. Purpose. Pagpapasyahan. I-master nyo po yan kasi sa June ulit, baka magkaroon ulit tayo rito ng sharing. Crusade sa buong Floodway. So, bawat isa sa atin, mag-share po ng gospel. Okay lang po ba yan? Amen. So, yan. Aralin po natin ulit yan. Mag-share po tayo. Pag may something ka ba na valuable sa buhay mo, kinakahiya mo ba? Or something like that. Ganito, merong isang content creator sa New York, ang ginagawa niya is nagbibigay siya ng bar ng silver. Marami siyang gold, marami siyang silver bars. Sabi niya, sa'yo na yan. Sinasabi nung iba, legit ba to? Ayoko. Okay, sa'yo na yan. Anong kapalit na ito? Wala. Ayoko. Ang napansin ko doon, yung taong content creator, confident siya magbigay kasi alam niya yung value ng binibigay niya. Ulitin ko. Confident siya magbigay ng silver bars kasi alam niya yung value ng binibigay niya. Kahit i-reject siya, kahit hindi. Nasa isip niya, pag nireject ako neto, kawalan niya. Pag tinanggap niya, edi matutuwa siya. Mahalaga yung gold bars, mahalaga yung silver bars, pero hindi ba higit na mahalaga ang gospel? Yung gospel po na ito, yung po yung pinapashare sa bawat isa sa atin. At kung titignan lang po natin yung halaga ng gospel na to, higit pa po yan mahalaga sa mga ginto, sa mga silver. Kaya, again, mga mahal ko kapatid, let us be bold and confident in sharing the gospel. Hayaan nyo na yung mga, habang may nagpipreach, may gumaganon. Hayaan nyo na sila. Hindi naman tayo ganun eh. Alam niyo po ba yan sa kanto? Di ba, meron dyan mga, nasa mga tindahan. Kala siguro nila ganun ang mga Christian. O kaya sa mga bus, may nakita ako ng bagong Christian pa lang ako, nasa bus ako. Tapos may nag-share na matanda ng gospel, natuwa ako. Pero after nun, may mga sobre. Though hindi naman sa pilitan, pero hindi dapat may bayad ang gospel. Na-experience niyo ba yun sa mga bus? Ako nga, minsan gusto ko na itry sa jeep eh. Hindi po ako masamang tao, huwag niyo po itabi yung mga bag niyo. Baka effective yun. Tapos may sobre. Just kidding. Let us be bold and confident sharing the gospel, knowing na sobrang halaga nito. Amen? Amen? Amen. Be careful how you live because you will be the only Bible some people will ever read. Your life may be the only Bible. Tignan natin. Ayan. Your life may be the only Bible some people will ever read. Live it well. Yung gospel pinag-uusapan natin, di ba? Maaaring yung buhay mo na yung nag-iisang gospel na pwede nilang makita or mabasa or mapakinggan. Mamuhay tayo ng may katapatan, ng may pagkatakot sa Diyos. No, kasi mahirap naman, kaya marami nagta-turn off sa mga Christian.
dala-dala pa naman natin pangalan ni Kristo, ayusin po natin ang ating buhay. Because yung ibang tao, hindi natin kailangan magsalita. Pag nakita nila yung buhay natin, sila na yung magtatanong. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, mga mahal ko kapatid, hindi imposible na masama niyo ang buo niyong pamilya sa simbahan. Hindi yan imposible. Hindi yan imposible. Alam ko po yan yung panalangin ng lahat sa atin dito. Masama yung pamilya natin sa simbahan. Mag-umpisa po tayong mamuhay kung paano pong dapat namumuhay ang isang Kristiyano. Amen po. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Start with the gospel. Start with the gospel. Yamang nalaman po, na po natin yung ibig sabihin ng gospel, let us start living with the gospel. Ano nga po ulit yung tema natin this month? Start with God. Start with God. Start with God. Ngayon naman po, start with the gospel. Ang Panginoong Jesus, nung siya po yung nag-umpisa mag-ministry, inumpisa niya agad sa gospel. Amen po ba? Tingnan po natin sa Marcos chapter 1. Chapter 1, verse 1, siguro. Tingnan natin. Ang Marcos chapter 1 po ay straight to the point po yan. Kaya ito po yung sinasuggest ko sa mga bagong Kristiyano. Mag-umpisa ka sa Marcos. Ako mismo po kasi, nagbasa ako ng Matthew, pero sa umpisa niya kasi ang daming mga pagiloy-giloy or paligoy-ligoy. Na hindi ko pa siya maunawaan nung una, pero sobrang halaga po pala niya, no? So nag-umpisa, nung umabot ako Marcos, nakita ko, mas straight to the point. Sabi rito, ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo. Talon tayo sa verse 15. 15, okay. 14 muna, tignan natin yung taas, yan. Tignan natin yung title. Ang title is, ang simula ng pangaral sa Galilea. Sa English po, ang title po niyan ay, Jesus announces the good news. Nag-umpisa po si Jesus sa gospel. Nag-umpisa po si Jesus sa good news. Sabi rito, nang binibilang ko si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at pinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Ito ang sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Pastor, parang di naman yan magandang balita ah. Ba't parang may warning? Ba't parang may pananakot? No? Alam niyo po ba kung bakit mga kapatid? Sapagkat upang maunawaan natin ang mabuting balita, kailangan mo natin makita yung pangit na balita. No? Para natin ma-appreciate yung mabuting balita, kailangan mo natin makita yung pangit na balita. Para sa iba, pangit na balita yung babalik na ang Panginoon or parating na ang kaharian ng Diyos. Pero para sa iba, kagaya nila Ana, nila Simeon, sila po yung mga propeta sa templo. Sila yung mga propeta sa templo na nag-aantay ng pagdating ng Kristo. So, yung pagdating ng kaharian ng Diyos, para sa kanila, good news yun, gospel yun. Pero sa mga gumagawa ng kasamaan, bad news yun. No? So, Jesus started with the gospel. Marcos chapter 1, verse 15, Jesus started with the gospel. Sa John chapter 2, verse 1 to 11, may kita natin dito yung first miracle or miracle ng Panginoong Jesus. Ano pong first miracle ng Panginoong Jesus? Water into wine. Yan po ang kauna-unahang miracle ng Panginoong Jesus. At hindi lang po siya pumapatungkol sa tungkol lang po sa water into wine. Tignan natin sa John chapter 2. 1 to 11. Ayan. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ng ina ni Jesus. Ayan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanayahan din sa kasalan. Okay? Naubos ang alak at sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras.
Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Marami ba yun? 20 hanggang 30. Marami, no? 1 galon yata yung, yung mineral. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Okay. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami na ang nainom ng mga tao. Saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus, sa pamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaliwalatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. So nagkaroon tayo ng idea na kung ano po yung nangyari doon. May kasalan sa Cana at dumating yung time na ubos na yung alak. Sinabi ng ina ng Panginoong Jesus na ubos na ang alak. Now, at yung tubig, ginawang alak. So may idea na tayo. Pastor, paano po ito nagpapakita na Jesus started with the gospel? Hear me, mga kapatid. Ito po yung una niyang himala. Tama po ba? Okay. Ang pagpapakita ng may unang wine, the best na yung sinerve, pero may best wine pa, ay pagpapakita ng Old Testament, lumang tipan, lumang pangako ng Diyos, lumang kautusan, yun yung best wine nila dati. Lumang wine, pero the best na nila yan, yung nilabas nila. Yung new wine, na higit na mas masarap, na gawa ni Jesus, is nagpapakita ng bagong tipan. Si Jesus po yung tinutukoy na new wine. Si Jesus po yung tinutukoy doon na the best wine. Akala po ba natin, sinadya na ilabas yung pangit na alak, saka lalabas yung magandang alak? Hindi po Yung lalaki ikakasal, pride po nila yung alak na yan. Yung lalaki ikakasal, ang una nilang nilabas, yung the best wine. Pero with all their might, with all their budget, yun na yung the best wine nila. Kaya nung dumating ang Panginoon Jesus sa kasalan, gumawa siya ng bagong alak. Ito po yung the best na alak. At ito po yung nagpapakita ng bagong tipan. Bagong covenant ng Diyos sa mga tao. Kaya po, sa tuwing tayo po ay nakikiisa dun sa saro na simbolo ng kanyang dugo, nakikiisa po tayo sa simbolo ng bagong tipan. Yun po ay sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Yesus. No? Kaya Jesus started with the gospel. Dito na ako magtatapos sa mga huling main points po na ito. Gospel is our standard. Actually, gospel should be our standard and gospel should be our unit of measurement. Ano po ba ibig sabihin nito? Nabasa ko na itong Romans 5:6-10 Punta po tayo sa Romans 11, verse 25. Gospel should be our standard. Mga kapatid, isang hiwaga, tama ba? 25, okay. Isang hiwaga ang nais ko malaman ninyo, yan, upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Punta tayo sa verse 32, ate. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Gospel po dapat yung standard natin. Ano po ibig sabihin nito? Hindi porkit tumanggap tayo ng habag at biyaya sa Panginoon, hindi porkit tayo yung tumanggap ng new covenant, magmamataas na tayo.
Or hindi rin naman porket makasalanan tayo, magiging sobrang down tayo. Ganito po, ang gusto ko sa inyo sabihin. Ang gospel po yung yardstick natin. Siya po yung standard natin. Tignan po natin yung buhay, yung sarili natin sa mata ng gospel. Paano po yung gagawin? So, ganito po. Kung tayo po ay tingin natin, sobrang tuwid na natin, ito po yung gospel, no? Ito yung gospel. Kung sa tingin po natin, sobrang tuwid natin, nagagawa natin lahat ng pinapagawa ni Lord, sobrang tapat tayo sa mga sinasabi natin, let's say, sobrang righteous tayo sa mga ginagawa natin, nagkakasala tayo pero onti lang, para ka nang tumataas sa gospel. Ang gospel, ang ginagawa sa atin, hinahatak tayo pababa, hanggang dito ka lang. You are living by grace. Kung iniisip natin, I am self-made, kaya ako ito nagawa dahil sa aking sariling galing, ang ginagawa ng gospel, hinahatak tayo pababa. Sa level na namumuhay ka lang sa biyaya ng Diyos, hindi ka, yung mabubuti mong gawa, kagaya lang na maruming basahan, yun po yung gospel sa buhay natin. Ngayon naman, pag feel naman natin na down tayo, Lord, wala na po kung, lumayo ka po sa akin, Panginoon, sobrang sama ko po. Panginoon, hindi ko po kayang lumakad sa katuwiran. Panginoon, wala akong magagawa kung ako hiwalay sa'yo. Kung yung tingin mo sarili mo is meron ka na to the point na self-pity, may self-pity ka na. Meron ka self-pity. Meron ka, let's say, comparison sa ibang tao. Kinukumpara mo yung sarili mo. Kung down na down ka na, ang ginagawa naman sa'yo ng gospel, inaangat ka niya. Sinasabi niya, anak, mahal kita. Anak, kahit down na down ka sa sarili mo, kala mo wala ka ng halaga, mahal kita, namatay ako para sa'yo. Amen po ba? Nakita niyo po ba yung ginagawa ng gospel sa buhay natin? So, pinapagpakumbaba niya tayo at itinataas niya tayo. Gospel should be our standard. Para maingatan po natin yung sarili natin sa pagmamataas or maingatan natin yung sarili natin sa pagiging, pagkakaroon ng self-pity. Ayaw rin po ng Diyos na meron tayo self-pity. Or yung to the point na parang hindi natin mahal yung sarili natin. Itinataas tayo ng Panginoon. So, let us start to see yung ating sarili in the lens of the gospel. And let us start to see other people in the lens of the gospel. Hindi po natin kailangang i-down yung iba para maitaas tayo. No? Kung titignan po natin yung mga kapatid natin sa mata ng gospel, makikita po natin kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Hindi na po natin ikukumpara yung sarili natin sa kanila na, mas matuwid ako sa'yo, mas tapat ako sa'yo. Sa halip, titignan po natin siya ng may pag-ibig, ng may biyaya, sapagkat yun lang din naman yung tinanggap natin na sukat ng biyaya. Gospel is our unit of measurement. Matthew 7, 1-2 and Romans 12, verse 3. Tingnan natin. Actually, may verse naman ako rito. Sabi rito, sa 7, 1-2, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos sa paghahatol nyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. If we start na sukatin ang tao to the measurement of the gospel, hindi tayo hatulan ng Diyos sa ikasasama natin. Amen? Dapat yung gagamitin nating measuring rod sa pagturing sa tao, pag-treat sa tao is sa pamagitan po ng gospel. Ibig ko sabihin, mga mahal ko kapatid, ang mabuting balita ay hindi lang po mensahe. Ito rin po ay paraan ng pamumuhay. Amen po ba? Sa Romans 12 verse 3, dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit saan nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. We are standing in the grace of God and gamitin nating standard yung gospel.
gamitin nating standard yung gospel. Finally po, ang gospel compels us. Siguro ito yung last main point. Gospel compels us. At dito na po ang magtatapos sa 2 Corinthians chapter 2, verse 5, 14. Tingnan natin yung 14 ate. 14 to 15. Ayan. Ito po ang sabi. Sa English, gusto ko English. Kahit NIV siguro. Gusto ko yung word na compels. Gospel compels us. Sabi rito, Christ's love compels us. Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Ayan. 14. Ito. For Christ's love compels us. Because we are convinced that one died for all and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Okay lang po ba, mga mahal ko kapatid, na yung maging motivation natin ay ang pag-ibig ni Jesus? Nakagaya po nila Pablo, let us be compelled by the love of Christ. Let us be compelled by the love of Christ. Na namatay ang Panginoong Hesus. Tignan man natin ngayon yung Tagalog. Ito na yung Tagalog. Yan. Basahin natin na sabay-sabay, verse 14. Okay lang? Ay, 15, sorry, 15. Yan. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. Para sa kanila. Let us be compelled by the love of Christ. Let us be motivated by His love. Namatay siya upang ang mga nabubuhay ay hindi na mabuhay para sa kanilang mga sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa Kanya. Mga mahal ko kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo? Start with the gospel. Nawa, tignan po natin yung sarili natin, yung mga kapatid natin, yung ibang tao, yung buhay sa lente ng gospel. Kung gagawin po natin yung makikita po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dakilang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao, sa lahat ng tao actually, at maging bold po tayo sa pag-share ng gospel. Sapagkat ito pong gospel ay kayamanan ng Diyos, regalo ng Diyos para sa lahat ng tao. Ito po ay bayad na. Ito po ay libre dahil hindi ito walang halaga. Ito po ay libre dahil sobrang halaga at may nagbayad na. Pinampalit po dito ay buhay ng Panginoong Hesus. Aming Ama, marami po salamat sa iyo. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyo. Banal na Espiritu, marami pong salamat sa iyo. Tinataas po namin yung banal na pangalan sa oras na ito. Kami po ay hindi karapat-dapat tumanggap ng iyong biyaya, pero minarapat mo po kami. Dahil kami yung kinahabagan, kami yung iniibig, Panginoon. Nawang aming buhay ay maging testamento ng magandang balita. Hindi lang po para sa amin, pero higit na lahat sa mga nakakabasa sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon. Let us be compelled by the love of Christ to offer our lives for the one who died for us. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila.
Maraming po salamat sa iyo. Sa ilang po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name. Amen. Amen. Papuri sa Panginoon, mga kapupong lahat. Thank you, Lord. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.